guys, ikaw ba ay walang SSS number o di kaya naman ay nagbabalak kang kumuha nito? Baka para sa iyo ang video na ito. Good news guys, dahil mas pinadali na ang pagkuha nito at hindi nyo na kailangan pang pumila sa office ng SSS. Pero bago ang lahat, syempre guys, huwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa mga latest videos na i-upload natin. Wow! At ayun na nga po, sa lahat ng gustong kumuha ng mga SSS number ay mas pinadali na po ang pagkuha nito through online. Kaya hindi na po kayo mahihirapan pa. At ito na po ang magiging permanent ninyong number na magagamit nyo sa inyong bagong trabaho at sa mga kung ano pang paggagamitan ninyo. Paano? Pumunta lang sa website ng SSS, www.sss.gov.ph. At kapag nasa website ka na, ay i-click nyo po ang SSS Apply Online. At kapag lumabas po ang No SSS Yet, i-click nyo po ang Click Here. At lalabas po ang mga personal record na kailangan nyong fill upan at meron din doon step-by-step guide na kailangan nyo pong basahin. Ito po siya. Pagkatapos po ay i-click nyo po ang Start at mapupunta po kayo sa Registrant Record Notification. At fill upan nyo po ang lahat ng hinihingi dyan at kapag okay na ay i-click nyo po ang I'm not a robot. At i-check mo yung I certify that above info is true and correct. Pagkatapos ay mag-i-email po ang SSS na may link confirmation na ikaw ay nag-a-apply at pindutin ito. Mag-i-email po sa inyo para makontinue ang inyong SSS online ay kailangan po na updated po ang inyong email address para wala po tayong maging problema. Once pindutin ito, kayo po ay mapupunta dito sa basic information at fill upan ang mga personal details. Ayan po yung mga personal details na kailangan nyong fill upan. At syempre kung wala kayong PIN, just leave it blank. Pagkatapos ay, eto guys, fill upan nyo rin ang mga contact information na ito yung mga hinahanap nila sa contact information. At pagkatapos nito ay pipili po kayo ng reason for application, which is ito guys. At kailangan nyo rin pong fill upan ang beneficiary. Guys, kung kayo po ay single, ang inyong pong beneficiary ay ang inyong parents. At kung kayo naman po ay married, ang inyong spouse and syempre ang inyong children ang inyong beneficiary. Pagkatapos ay hihingan kayo ng preferred ninyong user ID. At mag-fill out lang po kayo dito. At makikita nyo rin po ito, ang UMIT Paycard application na optional naman kung gusto nyong ilagay. Kung may existing bank kayo, ay pwede nyong ilagay dito para sa inyong disbursement account. Kung di kayo nag-select guys, just enter yes lang. After nun ay ipapareview po sa inyo lahat ng finilapan yung details. Make sure na walang mali upang walang maging problema sa pagkuha ng mga loans at kung ano pa guys in the near future. At pagkatapos guys, ito ang lalabas. Ito guys, kung okay na ay i-click nyo ang generate SSS number. Ayan. At once submitted, you can no longer back ang lalabas. I-click nyo ang yes. At after nito ay hihingan po kayo ng mga supporting documents dyan guys na pwede nyong i-upload. Pipili lang po kayo sa mga hinahanap nila dito, A, B, or C. Sa A, it's birth certificate guys. Kung wala naman kayo nun, merong B, pwede kayong pumili dito. At kung wala naman kayo sa B, pwede kayo sa C. At eto po siya, yung mga pagpipilian. At pagkatapos po, ito na guys ang makikita mo. Makikita nyo po ang registration information, transaction number, SSS number, name of applicant, at date of registration. Makikita nyo po dyan guys. At makikita nyo po ang print, download, personal record, unified multipurpose ID card application. I-download at i-print po itong lahat na naka-blue highlights para may copy po kayo. Mag-i-email din naman ang SSS at pagkatapos ay may makikita kayong notification sa email ng SSS na successfully tayong nakapag-registered sa SSS. Nakalagay po dito ang inyong SSS number at mga basic information. Guys, may mangilan-ngilan po na nakakatanggap ng email ng SSS na kailangan po na gumawa sila or mag-activate sila ng kanilang account sa My SSS account sa website. Ito yung sample email nila guys. So, i-activate ang iyong user ID sa My SSS member account by clicking here na naka-underline sa email nila at pwede ka na gumawa ng iyong online account sa SSS. Kapag na-click mo na po, kailangan nyo i-input ang last 6 digits ng inyong SSS number. Ito po ang ilalagay nyo sa box. Then, submit. At kailangan na gumawa kayo ng password at click submit.
Pagkatapos guys ay may mga setup questions din sila na tayo lang ang makakaalam. Ginagawa nila yon, or ang purpose nun guys is kapag nakalimutan natin ang ating password, yon ay ibibigay nila sa atin para ma-retrieve natin ang ating mga passwords. At pagkatapos nito ay makaka-receive po kayo ng email sa SSS at mag-login sa SSS online account. Guys, importante na magkaroon po tayo ng My SSS account dahil ito po ang gagamitin natin sa paglo-loan natin in the near future, at kung ano man ang mga kailangan natin ay dito na po yan. Makikita nyo rin po dyan yung mga loans, contributions, and kung ano pa po dyan. Makikita nyo, kaya importante na meron kayong account sa SSS. Wow! Kung may katanungan po kayo ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section at sasagutin po natin ang inyong mga tanong. Thank you guys for watching my videos, and for more information, please like, comment, and subscribe. Bye!